Makausap ako, kumusta? Nasab kamong tanan, mga igsoon, mga kahiglaan ko din na sa Dios, karasiyag, kaluoy, bendisyon sa atong langit ng amahan. Manaw ta kanatong tanan. Welcome sa another day of Bible study. Dining programa tang Discovering Grace Hour. Kauban nining inyong higala, Andres Atob Jr. O salamat tungod kay niya uban nato ni atong tulumanon, no? Si Attorney Lemuel. Atop nga diin atong gihangyo nga kung pwede siya say mag-take over sa tuwa aron nga makapahulay ta, no? Pero mawalik pa kapasor, siyempre, no, kay mao man ni ato ang kalipay ang pagwali din his pulos kinos kahanginan. O salamat tungod kay sa inyong mga pagampo nagagaon kining mao nga ministry. Now, happy birthday day. Sila po ko malimot na to kang Isabel Irish Del Monte, anak ni Nono JJ, na? Din sa Barakatan Trail. Ay, kumusta ba yung tanan diya? Brother Doming, kumusta mo? Bisa pagani kang misis o sa tanan ninyo diya. Unta ang Ginoo mag-bless sa inyohang mga paningkamot, labi na sa inyohang panginabuyan. Usa ba tong pagtimbaya sa kang Francis Mina Andres Cantilan. France, happy birthday. Tapos katuigan hatag kanimos Ginoo o gato sa mga pagtimbaya, no, sa tanan-tanan ng mga birthday karong adlaw. Now karong adlaw sab na set ang Thanksgiving din sa iglesia sa Pinasagan ilan ni Pastor John Rofon. O salamat tungod kay atong mahimamat ni atong makaigsunan gikan sa Mati, gikan sa Lupon, gikan sa Tamban, o of course no kaigsunan nato dinhi sa Pinasagan. Good morning kang Brother Lawrence Garcia. Brother Lawrence, kang Bing, no? O kanyong tanan naot kong namos may palawas o labas tanan panalangin sa Ginoo madagyaon, no, kaninyong tanan. Atong pahibalo ugma dis Kalinan, no, atong Kalinan mission atong gihangyo, no, si Lemuel attorney nga mao maghatag message o gusab sa kanang Asunsyon dinhi sa Sagayin Asunsyon, Davao del Norte. Brother Rinanti Pandolo, na Brad Pandolo, ikaw kung pwede, Brad, no? O niya, destanwalang o sa labon, ato sa ning kontakon itong mga kaigsunan nga tambong o rather maka ato sa itong mga missions. Okay? Now, atong pahibalo sa makausap pa nga ang ato ang pagbisita dinhi sa Kalbay, doon na sa Good Food, no? Karon na lang, sa pastor, Oktobre, doon na kay, hindi nga itong panahon ng mga gabi kakusog ang pagdagan ba? Hindi nga itong bantaya, no? Tanus araman itong nagsugat tas bagong tuig. Pasalamat sa Ginoo nga padangat tas 2025. Karon tunga-tunga na po tuig. Mao na nga, wag itay dapat usikan nga panahon. Ang ato ang Bible Seminar din sa Surigao karong pitsa 12 sa July, ha? So, Brother Kenneth, no? Kana na ang kato mga kailan na to diha, ha? Dapita sila, Brad, no? Pastor Kenneth kay kanang libre man nga mao nga Bible Seminar. Kay atong training po sa Mati karong pitsa 25 sa July, ha? Ay mo kalimot ana. And then ang ato sa mga pagbisita, Brother Pastor Roy Kasipli, pagbisita dito pastor sa kana na ang Bohol, no, karong Agosto 21, Agosto 21, mag-abot ta dito ila kang Aster Aning, no? Pero before pastor sa August 21 tingali maatuan nimo karong sunod buwan ang Bohol, no? Atuan nimo ang Bohol, magstoryara niya tani alang sa kanang paghimuon nato dito nga Bible Seminar. Okay? Lapu-lapu Thanksgiving sa itong mission rin Lapu-lapu 24. Okay, then ang sa September Pastor John Valentin tawag na pastor kung katong plano nila ni Brother Lando, no, Marie, kung dayon tong Bible Seminar din sa South Cotabato
asa gadi itong dapita, may kay ni text si Brother John Robensab, kuan day na, no? Dito day na sa kananaang Surala. Sa Surala, no? Dito Surala, South Cotabato, kung pwede, Bible seminar na to na. Makatambong ni kamong mga listeners nato din sa atong programa sa Kumardal, ano? Pizza 13 sa September. Pero Pastor Jan, kini suggestion na ako ni kung kay mo niya kung available nga time. So kung pwede ni Pastor sa 12 pa makaanha na midin ha, no? Yung Bible seminar na to 13, then 14 ang Thanksgiving, kung madayon ang Thanksgiving dia, ha? Okay, so muna itong mga pahibalo. Sige, ato ta sa pagampo atong panugyan sa Ginoo atong tanang gibuhaton karong adlaw. Oy, kalbay ha, imo kalimot, ha? Kalbay na to, April's pagampo ni October 28, no? 28 and 29. Pero 27 na namidin ha sa di ata makitulog ilan ninoy premo ng los, ha? Dinhi sa kanana ang Glan, no? Sa Glan. Okay, sige, magampo ta. Salamat Lord, karong taknaa imong mga pulong mausaan na sa mo sa pagampo, gani akong pagampo pangaliyo po nga imong i-bless kini kauban ni attorney o usab Lord ang Thanksgiving karong adlaw sa dinhi sa church sa Pinasagan, panguna ni Pastor John, ikaw Ginoo magapanalangin niini, bless ang fellowship nabasan ng ibong mga pulong, usab silang mga naga-birthday day karong adlaw. Pagampo na ko, Lord, alang sa kang Isabel Irich, sa kang Francis, o sa mga naga-birthday, ipadangat sa daghan pang mga katuigan. O Lord, anak day ni Brother Lando Marie, nga si Rhea Marie, nga mag-take og board examination for electrical engineers karong Agosto. Unta Ginoo tabangan mo, ma-remember niya ay mga lessons o nga makalusot siya sa maong board examination. O sabi si Brother Roger Galindero, bantayan o panalipdan mo Ginoo sila sab dito sa US, sa Chingwa, pamilya, kasi paganis sila ni Durang o Chris, tiglang mga pamilya Ginoo. I-bless man namahan. Sa ngalan ni Jesucristo, o Diyos, gyan po na mo tanan, bisan pa sila ni Bimboy Charis, lemuel sila mga work. Kini mo mga pag-ampo, hangyo kanimo o Diyos, sa ngalan ni Kristo. Amen and amen. Minasat ang maigsuoning usa ka awit, then after this, atong padayong paminawan ang lecture ni Attorney Lemuel P. Atop. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mensahe sa awit. Count your blessings. Kita mga igsoon ato bang ginaihap ang ato ang nadawat nga panalangin gikan sa Ginoo, or atong ginaihap ang mga problema. Ingon sa ato ang awit, count your blessings, name them one by one. No, in recognizing the presence of God and being in hold of everything. Kung ihapon nato ang mga panalangin, gina-recognize nato nga tanan butang, labi na ang atong nadawat sa unsa ta karon, sa unsa ang naata, is all from the Lord, no? Ngagikan sa iyaha. Sige, sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, magapadayon ta diri sa ato ang meditation, no? Short meditation, ato ang pamalandong, ato makuha ato ang text or verse diri sa Proverbs chapter 10 verse 22. A very short verse, but daghan tag makuha nga kamatuoran, no? Proverbs 10 verse 22, ingon diri, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Ang panalangin ni Jehovah, nagapadato kini, og siya wala magadugang, og kasubo ni ana. Daghan tag makuha nga kamatuoran sa ato ang gibasa. Una,
ang riches na na-mention diri, or rich, ang na-mention diri sa bersikulo, it could mean material and spiritual riches. No? So, whether it is wealth, or position, or peace of mind, kung hatag kini sa Ginoo, sa ingon diri, kung gikan sa Ginoo, dili makapabugat sa kasing-kasing. No? It brings no sorrow with it. No? Dili ni pareho sa kanang wealth or bandi o kwarta nga gipaningkamutan pinaagi sa deception, no, magbuhat ta og butang dautan, no, or those that involves greed, ay kadalo, no, kasagaran kaning mga butang ma-earn out of these evil things, which often or would often results in kanang walay peace of mind, restlessness, na ay guilt, or even kadaot pagabot sa panahon. So ato makit-an diri ang tinuod nga panalangin, kung gikan kini sa Ginoo, dili makapabugat sa kasing-kasing. No, instead it is accompanied by peace. No, not just kanang absence of trouble, but the presence of a deep, abiding rest in God. Ato pong makita diri sa Psalm 29 verse 11 in connection with our text sa Proverbs 10:22. Ingon sa Psalm 29 verse 11, no, the Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. So, ato makita diri mga igsoon nga ang panalangin sa Ginoo is never a burden. Sa ato ang panahon karon, daghang tao ang daghag bandi, no? Di gain riches, pero ang ilang pagkinabuhi na ay kanunay nga kahadlok, na ay kanunay nga kakulba, and even if they have all the wealth in the world, no, they feel empty. No, marag walay sulod ilang kasing-kasing, no, as if napay kulang sa ilang kinabuhi. Pero kato nga maglakaw kauban ng Ginoo, even if they have less, no, wala sila'y material nga butang, they have contentment and joy. No, muna to makita diri sa 29 verse 11 sa Psalm. No, the Lord will bless His people with peace. No, pero kaning peace, no, kaning kalinaw atong ginahisgutan, there is a condition for this peace that cannot be bought. To attain this said peace, no, aron na ataaning kalinaw na i-condition. Ug ako nang naton sa 1 Peter chapter 3 verse 10 to 12. Ato naisgutan na about the secret of peaceful and joyful life. Sa atong makita diri sa 1 Peter chapter 3 verse 10, no, for he that will love life and see good days, makita niya ang mga maayong adlaw sa iyang kinabuhi. Unsa ang mga secrets, no, let him refrain his tongue from evil. Magpugong siya sa iyahang dila, or i-control niya ang siyang isulti, labi na sa mga daotan nga mga pulong. O maglikay siya sa daotan. No, let him eschew evil and do good. Kaning dila nato na ay mga not only maka-affect sa relationship kung natin masulti,
but there is also legal implications. No? It could be makakasuhan ta og oral defamation, no? Or kung dili atong gamit pero nagdao ta sa laing tao, pinaagis tong kamot, especially sa online, no, social media, pwede ta makasuhan og cyber libel. Nakaapan pod sa kaning mga kaso because there is nakaakibat nga mga penalties, not only muagi ka sa kanang lisod nga process, madto sa korte, magkuwag lawyer, no, mahurot niyong oras, but also na ay penalty. It could be imprisonment or fine, no? Ganahan ba ta mapriso, kita kag prisohan nga, no, guot kaayo o wa kay mabuhat sa sulod. That is why sa ato ang mga actions, sa ato ang mga pulong ilitok, we have to be very mindful nung atong nauna-unaon sa kapila, no, bag-o nato buhaton ang butang or ato ang ilitok or istorya. So, sa to makita diri sa to ang text sa Proverbs 10 verse 22, no, una, ang bahandi, it is from the Lord, no. Ug kung gikan kini sa Ginoo, if our wealth, if whatever we have, material or emotional or physical wealth, no, if it is from the Lord, we will be able to sleep in peace, no, makatulog ta nga na ay peace of mind. And then kung naatong kalipay dra kang Kristo sa mga spiritual nga butang, no, dili ta mapriso dira sa kakulba or sa kanang nay mga unnecessary nga mga thoughts. O kung ato ang kusog kay gikan sa Ginoo, walay maka break sa tuah. Maunang sa Psalm 73 verse 25, gina-remind ka nato, no, whom have I in heaven but thee, and there is none upon earth that I desire beside thee. No, walay lain sa yuta nga akong ginatinguha gawas kanimo. Unta ang to ang meditation mag-encourage atua nga magpadayon og pangayog blessing gikan sa Ginoo, og kanang blessing ta maghatag kanato og peace of mind. Sige mga igsuon, magpadayon kita sa pagtuon diri sa ato ang doktrina sa grasya, no, the doctrines of grace, particularly the callings of God, no, ang mga pagtawag sa Dios. So atong natun-an nga naay duha ka klase nga pagtawag. Una, the general call of God o kaning pagtawag sa Dios ngadto sa tanang tawo. So kaning nga pagtawag, sometimes it is called outward call or external call. So this call is always again resisted, no, pirmi kini ginasupak. On the other hand, ang second kind of calling of God is the effectual call of God, or sometimes called the inward call or the irresistible grace. So kani nga pagtawag sa Ginoo, it is powerful, gamhanon, o dili kini buntog. It is unbeatable, and of course it is irresistible. Wala gyud makasalikway o makasupak niini. And then ang malampusong pagtawag sa Dios or the effectual call of God
is special. No, pinasahi kini og personal. Yung unsa man ang resulta kung naa na ang malampusong pagtawag sa Dios. There are different results ug naa na kita sa ikalima. The effectual call of God is a call from uncleanness to holiness. Ang malampusong pagtawag sa Dios maoy usa ka pagtawag gikan sa kahugawan ngadto sa pagkabalaan. So ato ang mga bersikulo na hisgutan, humanata sa 1 Corinthians 1 verse 2, sa 2 Timothy 1 verse 9, sa 1 Thessalonians 4 verse 7, ug sa 1 Peter 1:15. So ang nanata karon sa 2 Peter 1 verse 3. Akong basahon. According as His divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Sa ingon diri, according as His divine power hath given unto us all things. Sumala sa iyang balaang gahom, no, nga naghatag sa ato kanato sa tanang butang. Ingon diri, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. No, pinaagi sa knowledge, kahibalo, mahitungod kaniya nga nagtawag kanato ngadto sa himaya o kinabuhi nga balaan. So ato makita diri, we are not just called to glory, no, dili lang tagitawag ngadto sa himaya. This talks about future destiny, but also to virtue. Mao ni ang sa present, no, kundi usab sa kinabuhi nga kanang with virtue, kanang matarong. So ato makita diri, holiness is not a hindrance to joy. No, ang pagkabalaan dili day maong babag sa kalipay. It does not mean that, you know, we follow the word of God. No, we adhere to the saying of the scriptures nga atong i-obey, nga dili na kita malipayon. No, moingon ang uban nga unya na ko sincere akong pag tuon sa pulong sa Ginoo o pag-apply niini sa dihang nanakoy edad, kay karon nga batan-on kung tumanon ang Biblia, daghan ko'y dili mabuhat. No? Well, that is a wrong perception. Because again, holiness is not a hindrance to joy. No? Kundili, dalan kini nga padulong sa tinuod nga kalipay kang Kristo. It is the pathway to genuine or true joy in Christ. No, ang pagkabalaan. O ato makita lastly, last verse diri sa John chapter 8 verses 1 to 11. No, ang katong babae nga nakita nga committed a sin, the woman caught in adultery. Sige maigsoon ato ning ipadayon na natadri sa John chapter 8. No, kay wala naman tay oras. Limited ato ang oras. Ato ning ipadayon sa sunod nga panahon. Before I end, importante nga kita maka-andam na sa tuang kaluwasan samtang buhi pa kita. Ang Biblia nagaingon sa Mark 1:15, repent, believe the gospel. There is no other way to heaven but through Christ alone. Repent
and believe that He is the only Savior that can save us. Again, inyong kauban karon si Attorney Lemuel Atop, kauban pud si Pastor Andres Atop Jr. magaingon, ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Daghang salamat. Amen, amen. Praise God, praise the Lord. Salamat. Salamat sa maong mensahe sa awit. Bino, maigsoon na ito ipadayon ang paghisgot din his abiyaan na to ang sermon outline. Ito dining maluluwas dito sa Babylonia. Apan sa di pa din niya na ato dayang Bible or rather meditation for the day. Proverbio Kapitulo 13 ita, niya last verse, no? Biyaan na ito ng gahapon niya sa verse 25 nga matupad hining Solomon, the righteous is eateth to the satisfying of his soul, but the belly of the wicked shall want. Ang matarong daw magkakaon aron sa pagpabusog sa iyang kalag, apan ang tiyan sa madotan pagagutomon. Grabe yung blessing basta mga katauhan nga iyas Ginoo mo igsoon. Di niya pasagdan materially, physically, labaw tanan spiritually. Muna nga, no? Kabusog ta sa mga butang sa Ginoo, pinagi siyang pulong alang sa tong kalag. Kaya kita, sa ako na mention magsoon many times na nino, nga kita di man ta mabuhi sa material lang nga butang, kundi sa matag sa mga pulong sa Ginoo nga magula gikan siyang baba. Aron nga tong kalag magkakaon. On the other hand, kining mga taong di magtutuo magsoon, bisan pa sa ilahang physical nga panginahanglan, sa ilahang physical nga panginahanglan, yun din pagagutomon sila, kaya ang ilang huna-huna, kana ragyong butang, material. Remember na ko ning giyon Apostol Paul ba? Sa Pilipos, Kapitulo 3, ato ning balikan yung tataw na, kining Proverbio Kapitulo 13, Pilipos maiso, no? Philippians chapter 3, remember na ko nang giingon ni Paul ba, nga na mga tao maiso nga ang ilahang Dios mo ilang tiyan, chapter 3 and then verse 19, rather verse 18 tasugod. Pilipos Kapitulo 3 versikulo 18 nga matupad din ni Apostle Paul. For many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Siya ni Apostle Pablo, matupad pa niya, kay daghan ang nagagawi nga mahitungod kanila, giingnan ko na kamo sa makadaghan. O nga, bisan karon magayon nakuuban sa paghilak na kini sila nagagawi ingon nga mga kaaway sa krus ni Kristo. Verse 19, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Amo ni munang giyon dito sa atong gibasa ganas Proverbio 13 versikulo 25. Sa ni Paul din ang ilang dadagatan mao ang pagkalaglag, ang ilang Dios mao ang ilang tiyan, ang ilang ginapasigarbaw mao ang ilang kaulaw, ang ilang mga huna-huna gitumong diha sa mabutang sa yuta. Na ang ginahunaw na lang para sa lawas, wa magunaw sa kalag. Unsa ka blessed ang mga katawhan sa Ginoo kay di lang maison nga kita nga take care ta sa atong lawas na sa atong kalag. Manang bulahan kayo ang mga katawhan sa Ginoo okay ang atong mga kalag ginapakaon sa Ginoo sa iyang pulong. Kini atong programa maigsoon nahimo gining agianan, no, by the grace of God. Aron nga spiritually ma-feed ta, no, makaon na tong kalag sa pulong sa Ginoo. Imagine, no, matag adlaw higala makadungog ta sa mga pahimangno
Munang bulahan yun ang tao nga karon na maminaw sa mga instructions sa Ginoo. Kung iubay lang yun nato ni mga instructions sa balang kasulatan higala, di magyud ta maadtong sa kadautan, dili gyud for sure. Kaya kung si Solomon pa, diya sa 10 versikulo 9 sa Proverbio, siya nga nagalakaw sa pagkamatarong, nagalakaw sa kasiguruhan. Nindot anong mga versikulo 10 verse 9. He that walketh uprightly, siya daw ang lakaw diya sa pagkamatarong, walketh surely. Nagalakaw diya sa kasiguruhan. Amon niya itong pamalandungan ron. The righteous eateth to the satisfying of his soul. But the belly of the wicked shall want. Ako ba hinaot maigsoon, ha? Kitang kaunay ginapanalangin na si Ginoo, diya sa mga butang spiritual, magapadayon ta. Minota, kaunay nga itong programa, o gani kung dami yung mga pangutana in relation sa itong ginaisgotan, matagadlaw, pwede nyo ipadangat nyo mga questions din sa tuang tulumanon. Paningkamutan nato sa pagtubag, no? If ever na may mga questions. Today yung cell number, mauna siya, sa Smart is 0918548452. O sabi sa ito nga globe number nga 0995-2130-76-4. Sige, Kaison, natutas sa ito ang pagpadayon pag-isot na nabiyaan ito gahapon, mahitungod ni ining ito nga sermon outline, the Savior of the wise men in Babylon, no? Ang manluluwas sa mga malamang tao dito sa Babylonia, the Savior of Babylon's wise men. Daniel chapter 2 verse 12. So, nilata mag-ison sa katapusang main point na to. Kaya ang unang punto sa ito, the problem, no? Ang problema. Ikaduhang punto na to, the solution. Now, dahil ikatulo, no? The outcome or the result of that problem, no? Ngagin taga solution ni Daniel. Of course, sa panabang sa Ginoo. Una, mga isa, ang resulta, sa diyang nihangad si Daniel, kauban siya makabanan nga to sa Ginoo, the dream was revealed. Ang damgosari, iyang gitago, kasi po mismo daw, ingon niya, limot siya, ipadayag na to sa kang Daniel. Manambasa na to sa chapter 2. Ezekiel, Daniel, chapter 2. Unya, verse 19. Nga matod pa din 2:19, no? And then was the secret revealed unto Daniel. Mga mabutang tinago may soon, yan na sa Diyos. Mabutang kanang ipadayag ato kani tinago man ni. Wa may nahibalo, bisan panghari siyang damgo, nalimot na siya, ipadayag sa Diyos. Manandaghan mga butang mga isoo, no? Nga di nato maklaro karon, but later on, ipadayag ra sa Ginoo. Unya, kini bang, speaking about, kini nga puntuhan mga isoo nga, ipadayag ra sa Ginoo. Remember na ko itong Job. Sa dagyan sa Job, Pastor. 32, Job, tawan yun Job, Kapitulo 32, Onya, versikulo 7, 32:7. Ang gasulti yan si Eliho, matod pa niya, I said, they should speak, and multitude of years should teach wisdom. Ang mga adlaw magasulti, they should speak. Muna nga, ay so, di pa kita kasulti sa katao, diha. Until nga itong may baluan, buday nga, di bitaw sa managbuyab, di kayo magkita ng adlawa, pagkasunod man na, mapapag-ila, kasalda yun. Narabay kanta sa kanabang worldly song maison, isang linggong pag-ibig,
Kasi kanta kaya na. Isang linggong pag-ibig. Unang adlaw, nagkailahan na eh. Sa pag-augma, sana, nang sundag kita. Ikatulo, nanguyab. Ikaapat, gisugot. Ikalima, so to. Ang katapusan, nawara. No? Isang linggong pag-ibig. Ang punto na ko may suon ba? Kana bang di na ito mahibawan ng usa ka tawo hantod pag-abot sa panahon. Diri lang sa atong diri sa bulaton sa Ginoo may suon. Pabitaw nga kita, di na ito gina-recommend ang ordination sa atong mga workers. Kaya ito paning tanawon kung kana bang hinog na magyud spiritually, doctrinally. Kaya naraba po yung mga ordin maigsoon. Dito dugay na gani, dugay na gani kayo nga gikauban maigsoon. Pero magitan niyo binuang pa. Although ano man tayo mahimo di sa church, ang organize naman ang ato na lang di na mo fellowship. Personally sa huwag na hitabo na rin ito sa church. Na out siya good sa ministry. Pero pila na katuig may soon. Kauban na to niya gi-ordin mo na nga napuyuban, wa pa pun mo ordin. Di pa lang kay dugay, pila pa lang ka mga tuig, ni balitok na nga tos mali nga doktrina. Kasi mong gipasabotan na pastor, mga workers good na to kaniadto. Wa man to tudloi nga naailaing manluluwas. Yung bunina, irbe, ito, malagyan na, no? Kanilaging, daghang kay mga kawatan, may sakpan ng kawatan. Mo'y nangawat, may impagawa mo kung mangawat, sakpan god. Bagay po yung mga nanghawas to, Andres, dinagat island, so, Andres, Dakodaw, napaidre sa Digos, may nga, may magtudloan na nga, mutuog ang chuli, pero kamaluwas, bisag, pertinang klaruwas, inyong booklet, mo din na ipaghihapon. Mo na kalisod mo iso mo nang kita ato sa nang gisito it good kung doctrinally sound ba yun, no? Kanya tudloan gani sa insakto kay kani atong pagpanudlo diri magsoon, kani ato ang pagpanudlo diri sa kahanginan, di man kay ako ra. Dili kay mga ako rin mga pagtudlo dili kining gitudlo na to diri sa kahanginan maigsoon ato ra po ning nakatunan gikan ra po sa atong mother church o sa mga kaubanan ng mga churches, no? Kay pasapasa mo guning truth wala may original ani, nga si Pastor Atop mo na original gatudloan ng pagpili sa original. Ang doctrine of election maigsoon, ang doktrina sa pagpili o katawhan aron iyang luwason, dito pa yung tao na sa daang tugon. Obim na ko kamuray ga, kasi kami ray ga tulo di sa Davao, dili oy. Dawat-dawat kining maong kamaturan. Asa mabasa sa daang tugon, ang Diyos ka pamili katawhan aron mahimong iyang luwason. Yun yun. Klaro ang Salmo 65 versikulo 4. Sa inyo din ni David may atong trabaho kadari part din sa itong sermon outline maigsoon no? The Savior of Babylon's wise men 64 and then verse 5 yung pa rin sa not 64 but 65 verse 4 Salmo 65 4 Mata pa din David, blessed is the man whom thou choosest. Sa daw? Bulahan ang tao. Nga imo pagkapilion. Blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Bulahan ng tao nga imong pagapili asa man na daang tugon pa na higala muna kining teaching mahitungod sa pagpili katawhan nga to sa kaluwasan karaan ni nga doktrina dili ingon nga
kami din sa Davao mo'y original. Ay, layo restro higala. Amo lang nasunod kung say gikabiling pagtulunan sa mga katigulangan ng mga kasimbahan sa itong Ginoo. Kaysa ako nang iyon, pasapasa maguning trus. Gikan dito sa daang tugon. Then pagabot sa bagong tugon, ang Ginoo nagtukod siyang iglesia. Sumapa din sa Matthew 4:18-22, nagtukod si Christ og iyang iglesia. Unya, dayon niya gitrain niya na for 3 years. Sa pagpanguna sa mga apostoles, yan ang gibansay. Unya, human nga siya namatay, gilubong na banaw sa katulong adlaw, 40 days na po siya nakiguban sa mga church. After that, gikayab siya nga to sa langit. Sawa pa siya mo kayab, gibili niya ang mga pagtulunan. Iyang gibilan yung mga pagtulunan ng iyang iglesia. Nga din, gikan sa usa ka iglesia, Jerusalem Church, nanganak nalaghan, nangapo, o hantod karon maigsoon, nagdaghan ang kasimbahan sa Kristo, nga diin, pariharag doktrina, dili managlahi nga pagtulunan, dili usara. Managsamara ang mga doktrina nga gihuptan sa mga kasimbahan sa itong Ginoo sa Kristo. Nagtudlo sa landmarkism, nagtudlo sa doktrina sa grasya. Walay mga pastora, Lord Supper, gabi dili kay sa udto himuon ng Lord Supper. Muna higalang kamaturan. Karon, pasapasa ang truth. Muna nga kita, atong gisituit na, no? Nga ang mga ma-organize, nga mga missions na to New Testament churches, nagpabilin diya sa pagka-sovereign grace, landmark, Baptist doctrines ang ginatudlo. Muna nga akong giingon nga, kining nang hawa sa tuwa, actually, yuta ito mo hawa, magpabilin sa tuwa, apan magtudlog mali, hindi man na pwede. Kaya itong, human nga itong gitambagan, di man maminaw, di palagpot sa church. Anak gina papalagputon magpabilin sa ilang sayop nga doktrina nagtudloan nga di ayaw mo ana. Masa ditong doktrina pastor, kana lagi nga ang usa ka tawo daw may ilhan ang pagkarinuwas kay hintuos tulip. Yung sa mga petang karon ay mga tawo nga dili padagan sa Ginoo sa tulip. So way kaluwasan amo ni ilang giingon silang buklet. Ako beto ni nawali ito sa Metro Manila bisan pa sa atong YouTube channel. Ako maning nawali. Tayo pa mo kita sa itong YouTube. I-search lang niya, no? Sovereign Grace Hour. Or di ba ka, Pastor Atop. No? Pastor Atop. Yan, makita nyo ng ato ang mga mensahe niya about sa Doctrina sa Gracia. Nabalikan ta maison. Uy, umiti oras day. Sige, ato sa tasa. Ato na pa magma, ha? Kini ato nga sermon outline. Diya day, wapan ako ni isgoti maison. Diya day, usa kanindot kayo nga gisulti ni Spurgeon. Nga mato pa rin ni Charles Haddon Spurgeon. Nagkanayon siya, no? Nga, naman to? Anyara? Iyon pa niya din, when your will is God's will, you will have your will. Naminsin ito na ako gahapon or magwala pa siguro. Ipre Spurgeon din, Charles Haddon Spurgeon. Kung ang imo daw kabubuton, mahalin niya sa kabuton sa Dios, nan matuman ang imuhang kabubuton, your will have your will. Siyempre, anong matuman man na? Tungkol kaya na inline man sa kabuton sa Ginoo. Muna day nga mag-amput, ano? Ato yun na nga isituit nga ma-inline sa kabuton sa Ginoo. Kaya kung dili higala, lisod yun na tubagon sa Ginoo. Huwag mahibalo lang ta sa kabuton sa Ginoo kung mag-search ta sa Bible, magbasa ta sa Biblia, magtuon ta aron ato mga pagampo, kung namatay pa ngayon sa Ginoo, sagad matubag yun, iyan yun ang tubagon. Kay ma-inline lagi sa iyang kabuton. Na-verse na pastor na, last verse na ito ni tawag ni Maison, 1 John chapter 5 verse 14, unang Juan 5:14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Klaro, no?
Unang Juan 5, versikulo 14. And this is the conference of mao kini ang pasalig ka na to. Nga kung kita magapangayo sa bisan usang butang sumala sa iyang pagbuot, siya magapadalihog ka na to. Maigsoon natin oras, ato ni palin ugma. Ato ni palin yung pag-isgot na to sa pulos Ginoo gani igala ikaw sa iyong pagpaminarong tingalig o paano mo mas natin kaluwasan. Ako yun karon na ginabalik-balik. O sarag yun ang manluluwas. Dili certain doctrine higala. Ang doktrina para na sa mga linuwas Ginoo. Pumiyo ka nga kining doktrina hatuuhig yun ni. Aron ka magsinatag kaluwasan. Wa may laing manluluwas higala. Kaysa man napasaw si Christ ra, manang kung wa pa ka magsinatag kaluwasan, hangad nga to kang Kristo Jesus, pakiloy ka kaniya, inusili mo mga sala. Kaya mo na sa Marcos 1:15. Matod pa ni Christ, repent, believe the gospel. So itong gospel, si Kristo namatay, gilubong sa katulog adlaw, nabanhaw siya. O ang tanan ng masari kanya, dili malaglag, kunili may kinabuhi nga dayon. Handulog ma, samang takna, samang isasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atop Jr. manamilit, magaingon ng Diyos, panalangin ka na itong tanan, daghang salamat. Makausap ako. Salamat sa Ginoo. Once again, mga kaigsunan, ini nga mayong ugnindot nga kumuntagon. Gihatag na sab sa Ginoo sa to ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Salamat na paminawan na sab nato ang ang programa nining adlaw, The Sovereign Grace Hour uban ni Pastor Andres Atop ug uban sa iyang sidekick sa iyang kauban for the meantime, si Pastor and brother and attorney Lemuel Atop. Okay, salamat sa Ginoo sa mga kamatuoran nga tong napaminawan. Kadi naghatag ka na ito pagpahinumdom, pagpaligon sa itong mga pagtuo. Okay, mga kaigsunan, ako ang pag-acknowledge o pagbasa sa mga misaheng ipadangat sa mga kaigsunan. Dini kay Sister Rachel Valvero, diha sa may Clib, Sulop, Davao del Sur. Good morning, Sister. Dinhi kay Tiding Ocularis, Makiling Casanova sa Davao City. Kay Brother Will Abrantes sa Mawab, Davao de Oro. Kay Pastor John Valentin sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Kitubod, Libungan. O kay Tiding nga mensahe ipadangat. Good morning, Attorney Lemuel, Pastor John, and Pastor John Rubin. Salamat sa pulong sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Okay, Sister, salamat sa mensahe ipadangat. Pastor John Valentin, mention ni Pastor Ganya og na iyan ang naibawaan nga sa Sorala ang incoming Bible seminar dito ila ni Pastor Lando Marie. Okay, Lando Marie, Brad Lando Marie. Okay, matulpas mensahe ni Pastor John Valentin. Good morning to all my brethren and to you, Brad John. Praise God for His word. Amen. Pastor John. Okay, dinhi kay Brother Luigi Stokuning nagtanaw sab. Kay Pastor Ray Jaris nagtanaw sab sa pastor dia sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Lupon. Pastor Ray, good morning mo dia. Itong kape ay galimti ha. Pero di na magpalabi. Kaya ang acidity. Mo na ron. Okay, dinhi kay Brad Roldan Kayuna nga nagtanaw sab. O kay Brad John Bert Riubal dia sa Barangay Kapatagan, Igos City. Mga kaigsunan, salamat sa Ginoo for this another wonderful day ngayong gihatag ani kanato. O again, di ta malimot sa pagpanugyan sa atong kinabuhi di siyang kamana kamot lang ni adlaw o dili ta malimot sa pagpangandam ni adlaw kay adlawng Domingo. Adlaw nga diin schedule nato sa pagdaig sa Ginoo sa pagsimba usab nga na kaniya di sa espiritu sa kamaturan. Mangandam ta aron sa pag-adto sa ato ang masig kasimbahanan ug mga misyon. Kay importante gyud nga magasimba gyud ta mga kaigsunan.
ug kay mao gyud ni ang angay diha sa matag Kristiyanon. Kay walay laing mo pasidungog sa pulong sa Dios kundi ang iyang mga katawhan lamang. Mm. Na mga kaigsunan, ang niadlaw atong padangat sa Ginoo to mga pagampo sa paghangyo nga kaniya. Naaman po'y kanang gitawag na to congregational prayer. Sa matag ginahimo na to ang panagkatigom, panagkatapok aron sa pagdayo sa Ginoo. Dunay mga panalangin ang Dios diha. Daghang mga katubagan sa mga pagpanginahanglan nato ang iyang itagbo. Mga kaigsunan, anong Domingo ron, di ta malimot ha. Tuta simbahan sa iyo aron makadaig ta sa Ginoo og sa iyo pod. To God be the glory. Mayong buntag sa dili day Domingo, Saturday. Sorry jud. Nagtanaw ko sa kuang kalendar. Sabado pa di ay. Okay, sorry jud kay gahapon man god. Nag-leave ko sa trabaho. Na-consider na kung Sabado gahapon. Lain yun ning nag-assume ko mga kaigsunan nga Sabado karon. Mao lagi ni ba? Kanang magka batan-o na. Sorry jud kayo mga kaigsunan ha. Nalipat jud ko sa adlaw. Sabado man dayron. Busy kay ko gahapon mga kaigsunan. Ako yung mga gipang kuri-kuri. Sama usab ninyo. Sabado dayron. Okay. At the same time, preparasyon. Day of preparation man ang Saturday, di ba? Okay. Sorry. Ang Sabado, ang Biyernes, og sa kuan pa na, day of preparation. So, ato ang day of preparation is karon. Okay. Alang sa pagsimba. So, og mga Brad, matod pa minsan ni Brad Roldan. Kayo na, Saturday pa Brad. Lagi Brad, pasensya jud kayo. Narabay, super polo ako nakita diha kay usay di ra ba magtakdo ni diri kay sa actual dito nako nga live kana sa mag-monitor gani wala koy monitoron mga kaigsunan direct ra ko karon sa live so panay polo so kaning polo rong naminaw pastilan Roldan kailang limot yun no so mao to yes Brother Roldan kayo na Sabado pag yun tinod nag-assume ako ko Brother Roldan nga gahapon ang Sabado nako kay wa mo ko'y trabaho. So, nabisi ko gahapon. Nakawara-wara ko yung adlaw. So, nag-assume ko gahapon ang Sabado. Karon ang Domingo. May tanaw kalendar. Pula kayo. Perting Saturday ha. Bitaw. Sige, at least pagpangandam na to ron ha. Alang sa panimbaho na to. Ugma nga adlaw. Diya sa Ginoo. Okay, hangtod sa sunod nga panahon ug gayon, to God be the glory and may God bless us all ahead of us this day.